Yan po yung pagsisiga. O yung mga ano, yung usok, ang kapal nga tatay. Ito po ay kumbaga parang sa bakuran po nila. Lawag naman ng bakuran. At umaabot na sa ano, sa kalsada. Yung misis ko, muntik na umabundol ng motor eh. At iba po yung ano, usok at yun, ang Correct, kapal ng correct. usok. Magandang hapon po sa inyo, Sir Warren Villacorta. Ganda nga attorney. Ayan, no? Eto, nakita po namin yung video at yung litrato. No? Kita naman natin, Shari, ang kapal ng usok. Tapos ako lang ba nakapansin, parang loob siya ng isang, ano ba yun, structure? Bahay ba yun? Bakuran ho. So sa bakuran po talaga. Okay. At yung bahay po ninyo, sir, is katabi lang nung itong sunog na to, itong pausok po na ito. Bahay namin, bahay na nila. Kumbaga, ano, kamag-anak kasi ng misis niya. Okay. Pinsang buo niya yung Telma. Yung Evelyn, pamangkin niya doon sa asawa niya. Pamangkin doon yung lalaki. Okay. So pinsan ni Mrs. Pamangkin. So yun po ay kasama talaga, no, doon sa proseso ng pottery na tinatawag. Pero sir, kailan pa po ba nagsimula yan? Matagal na yan, sir. Matagal-tagal na rin. Ayan na ang livelihood daw nila eh. Okay. At kayo lang po ba, yung pamilya nyo lang po ba ang nagre-reklamo dyan? Gawa ako kasi nag-umpisa nga ako nung ando sa bahay namin yung apo namin, 11 months. Ay may bata kasi, no? Natutulog, babago pa. Ngayon, ang luto sila, yung usok pumasok sa bahay, natabunan yung bata. Okay. Ngayon, hindi kinaya, nagising. Siguro, hindi niya talaga kaya, umiyak na. Okay. Hindi ko inilabas. Sinabi ko sa kanila, masupukit to yan, ay pakakasuhan ko kayo. Kasi sila ang nagsabi, ilabas mo yung bata. Ganun ang rason nila sa mga bata. Ilalabas. So yung bata yung tanggalin mo? Yung mga bata na yung mag-a-adjust. Mag-adjust kayo kasi kami matagal na namin ginagawa to. Ganun po ba yung nangyayari dyan? Parang ganun na nga ho, ang gusto nila. Pero sir, kung tutuusin pamilya rin naman kayo, wala po bang naging maayos man lang, no, na pag-uusap between, for example, si Mrs. at yung kanyang pinsang buo? Wala ko kaming away niyan. Okay. Maayos naman nung namin, yun nga lang yung time na yun, na nandun yung apo namin na luto sila, inaanuhan nga ako ng usok. Tapos, yung usok na yun na pumasok sa bahay namin, lumabas ang misis ko, hindi niya masyado may masakit dahil gawa ng usok. Masakit sa mata? Oo. Masakit sa ilong? Buti na lang, paglabas niya ng pintuan namin, huminto lang siya doon sa may ginawa kong parang tulay-tulay, yung may kanal. Huminto siya doon. Kung dumiretso, may padating na motor. Okay, so obviously, no, hindi niya kita. This is not only health risk pero security risk din po, no. We understand, no. Sir, gaano po ba kadalas, no, yung pagpapausok na yan? Araw-araw po ba yan or from time to time lang naman? Depende ho sa kasi meron sila diyan yung minsan binibili nila na hindi pa luto. Ngayon po siguro pag marami na yun, inaapura nila ng pagluluto. Minsan every second day. O minsan, bukas, magluluto ulit. So every other day, ganun, lumalabas? Minsan, Okay. In other words, medyo madalas-dalas din po, no? Oo. Sa isang linggo, nakakatatlo yata sila o dalawa. Talagang nakakaperwisyo nga kung ganun ang nangyayari. At saka kaya ako nag-react, sir, dahil may nalaman din ako na may ordinance ang Minro, pinagbabawal ang usok. Yeah. Actually, no, patungkol nga sa mga ordinansa na yan, yung mga regulations po, actually, yung mga LGU natin, at least yung mga alam kong mga familiar ako ng mga ordinansa, meron po talaga na limitations or restrictions. In fact, prohibitions, especially sa mga ganyan na malapit yung mga bahay-bahay. Kasi we recognize na masama po yan sa kalusugan. Yun na nga. Sa inyo po ba, baka naman may nagkakasakit na rin sa inyo? Hindi ko lang alam kung galing sa usok. Pero ang alam ko, meron sa paligid namin, meron na dyan may sakit. Okay. Kasi kung every other day, malanghap mo yung ganyang hindi ako pwede dyan, attorney, lalo na may hika ako. Opo, hindi ho maaari yan. Kahit naman doon, merong mga may hika, may mga asma. Pero ano po yan? Dekada na po yan? Ay, oo. Dekada na po na mas lumala lang po ngayon. Ang kasi, mula nung mag-ordinance ang munisipyo yata na nagsabi sa amin ng kapitan na bawal na raw magluto yung malalapit sa bahay, yung mga usok. Mula noon, si kapitan na kundi in lugar lang sila dapat magluto.
Okay. May assigned area. Kung saan Allowed, pwedeng may gawin. ina-allowed. Okay. Ngayon, ayaw nila. Kasi pag doon ho sila susunod, limitadong luto nila. So, sir, ayaw talaga nilang tigilan. Ganun po ba ang nangyayari? Ayaw tigilan, pero ayaw din nilang umalis doon sa lugar na pinagbabawalan. Okay, no? Katulad sir nung ito lang Ajis, nagluto na naman. Okay. Nagsettle na kami, nagtigil na yan. Oh, wait lang. So, ano pong ibig niyo sabihin na may nagsettle? May nangyari ng pag-uusap? Ganun po ba? Ano po ang naging Noong agreement ninyo? January January? 7. Ano pong naging pag-uusap? Ititigil na nila? Nandun ang Bureau Fire. Andun din yung nasa health. Okay. In-advisean sila na maaari kayo magka-asma. Yes. So, alam na rin pala ito ng mga kaukulan. They tried to find a solution. Meron tayong agreement pero hindi pa rin sumusunod. Masama nga talaga Kaya, yan. ang inaano ko naman, sir, na ngayong 26 na ulit, hanggang 29 na ulit, hanggang 5 na ulit. Pero tatay, ano pong sabi ni Chairman? Pinagsasabihan sila. Pero hindi po talaga. So, ibig sabihin, parang binabastos din po nila si Chairman. Ayun ang inaano ko, ma'am. Si chairman na ang nagsasalita, kayang-kaya nila. Walang nagagawa si chairman. Siguro, no? Hindi, ang ano pa, ma'am, medyo binibigyan pa nga sila ng pabor ni Kap na livelihood. Kumbaga, nag-o-offer na po ng ibang livelihood si Kap para lang po itigil na po yung negosyo nila na yon. Ngayon lang. Hindi naman sila binabawalan gumawa nun eh. Ang inaano lang ng Kap, doon sila magluto kung saan itinuturo ni Kap. Alright. Okay naman yung kay Kap eh. Pero sir, ilan na po yung mga nagko-complain? Yun Sa nga, pagkakaalam niyo po, yung buong area po ba na yun? meron doon, katabi nila na ang isang matanda may sakit, tapos meron din bata. Diba? 2 beses na raw nagsabi, Oo, Shari. hindi nila sinusunod. Paano? Pioneer sila dyan eh. Oh, sir, kasi nakita naman natin kanina, Shari, hanggang sa kalsada eh. Okay? Kalat na kalat yung usok. In fact, pag may nagda-drive dyan, pag sobrang kapal ng usok, baka di mo na rin kita yung kalsada. Kasi ngayon, sir, sinusubukan po nating tawagan, no? I-contact si Chairman Hill Loriega ng Barangay Bari Sibalom Antique. And sinusubukan na rin nating tawagan yung City Health Office po, Yes. no, sa Sibalom Antique para may magawa po dito, attorney. Pero hindi naman natin pinapatigil yung negosyo. Yes, that's Ang correct. sinasabi lang is may designated po na lugar na dapat pong paggawan yun. Yun ang inaano Hindi po ng tayo kapitan. against sa this negosyo nila. Oo. Daw ang alam ko dyan, ma'am, ano sa kanila, yung may asosasyon. Daw, hindi ko lang alam, ma'am, kung dumating dyan si Ma'am Loren. Na ang ano yata nila noon, ang pwede nilang gamiting panggatong, gasol. Walang usok yon. Kasi siguro pag gasol kasi, ang inisip naman nila yung cost efficient na way para ma-bake yung mga pots. Parang ganun ata yung reason, no, but pinapausukan. Again, no, we are not against po yung pottery business. Okay? Ang sa atin lang is sana kung ipagpatuloy natin yung ganyang klaseng negosyo, gawin po natin ng tama. Yung hindi tayo nakakaperwisyo ng bata, ng matatanda, ng ating mga kapitbahay. Dito na nga, pati kapamilya umabot na sa punto na nagre-reklamo na. Okay? Kung meron namang ordinansa, ang dali-dali, magpatupad na lang tayo. Pwede pala sa LGU. Yes, oo. Kasi sir, noong time na yan, Menro po. litong-lito ako. Saan ako pupunta para humingi ng advice eh. Okay. Pumunta ako sa Bureau of Fire, wala. Yun sabi, sa Menro. Yun daw ang may ordinance. Menro, ayan, kinokontak din po natin, no? Yan, Sir Morales. Yung Menro, no, sa Municipal Environment and Natural Sila nga Resources. nag-advise sa akin, mag-file ka ng complaint dahil nalaman niya yung settle namin walang kasulatan. So nagkaroon kayo ng kasunduan pero hindi na Walang lagay sa isang kasulatan. Okay? So, later on, kung sasabihin na bina-violate po ninyo, no, yung ating agreement, baka madali lang nilang itanggi kasi wala naman pala kayo naging kasulatan. Ayun ang advice ng Menro. Oo. Well, in any case, if it reaches the point na certain actions or certain mga bagay-bagay makakaapekto sa pangkalusugan, kaligtasan ng mamamayan, baka later on they could also qualify as nuisance. Okay? At pag nuisance na yan,
It could be private or public nuisance. No? Dito, parang hindi lang naman ata si Sir Warren yung apektado dito. Yes, Attorney. Hindi lang naman yung pamilya po ninyo. Okay? In fact, ang tagal-tagal na nito, and the photos that you have shown us, lumalabas, parang yung buong neighborhood po ninyo ang apektado dito. Okay? So, there needs to be an action para maipatigil man to, okay, or maitama natin. Okay? Kayo sir, no? Hindi naman siguro kayo lumapit dito para ipagbawal ang pottery business. Hindi, Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Good afternoon, Patrolman Jordan, si Attorney JV po ito. Sir, kayo po ba, Patrolman, is aware na nangyayari pa rin ito dyan sa area ninyo? Hindi po namin alam sir kasi meron dito nagagawa ng pugon pero hindi namin napansin na may mga usok na malalaking usok sir kasi malayo kasi ito sa station namin sir. Okay. Pero alam nyo, no, yung location nitong sinasabi ninyong pugon? Hindi din po, hindi namin alam sir yung yung lutuan dito ng sir, yung tawag nila ng mga pugon na Okay. Pero I was told kasi, no, we can confirm later on that there is an ordinance pala, no, or si barangay siguro nag-issue ng resolusyon ng barangay assigning lang kung saan pwedeng magpausok or magsunog, magluto. Patrolman. Oo. Kasi kung meron namang ganung ordinance, regulations, and I think, no, from the PNP, it is just but proper na we enforce them strictly. Kasi kung nakakasama yan sa mamamayan, in this case, may mga bata na naapektuhan, may matanda na nakakalanghap nitong ganitong klaseng usok, hindi naman natama yan, especially na meron tayong nagbabawal, no? May regulations tayo against those. Nasa barangay po ba kayo ngayon? Opo ma'am, dito kami ngayon sa ma'am, sa labas ng barangay hall nila po ma'am. Patrolman, wala po kasing sumasagot sa amin from barangay. Sino po ang tao ngayon sa barangay, Patrolman? Wala pong tao ngayon sa barangay nila ma'am. Ang mga bata lang dito yung tao na naglalaro po ng mga basketball. So ibig sabihin, tapos, sarado po? Pinapunta kami dito ng hepe namin, ni Police Major Magbanwa, para sa responde po ma'am na kasapin sa kapitan. Pero wala daw dito, wala ding tao yung barangay nila. Walang tao sa barangay, Attorney. My goodness, no? Kaya pala wala rin pong sumasagot sa mga tawag po namin. Pag pupunta kayo ng barangay, wala kayong makikitang tanod. Ni tanod po, wala rin po dyan. Wala makikita. Patrolman? Wala pong nakaposte? Wala po ma'am. Ganyan po ba? Nangyayari dyan talaga? Bakit naman walang katao-tao dyan? Meron Sabi daw ng kapitbahay ni Kapitan po, may pinuntahan daw si Kapitan po, sir. Okay. Hindi, kahit wala si Kapitan, pero dapat may tao. May assign yan na kagawad. May mga kagawad ba dyan? May mga tanod ba dyan? Paano pag biglang may dumating dyan na manghingi ng tulong? Asa ng barangay? Anyways, kaya pala siguro yung sinasabi kanina ni Sir Warren, hindi dinidinig or hindi sinusunod yung barangay. Kasi nga naman, parang it appears, hindi rin naman sila nakikita. Hindi naman nahahanap. Pag emergency, wala kang makikitang tanod. Okay. Or sana naman, if wala sila dyan, baka pinuntahan na nila yung itong nirereklamo. Sana, no? Pero baka wishful thinking itong nangyayari. Pero, Patrolman, eto po, no? Kasi kayo yung nasa linya namin ngayon and it is also your duty rin naman to enforce these regulations or ordinances. Makikihingi kami ng tulong sa inyo and from time to time, we will be needing an update. Magandang hapon po sa inyo, Major. Hihingin po namin ang tulong ng ating kapulisan. No? Later on, we will also contact the barangay para tulong-tulong tayo lahat dyan. Okay? Kasi... Yes, sir. Oo, lumapit kasi kay Senator Raffy, merong, I'd say, nuisance na nangyayari dyan. Yung pausok, yung pausok dyan sa may neighborhood, hindi dapat pwede yan. Okay? Yes, sir. Kasi if it reaches the point na yung usok ay sobrang kapal, hindi na safe yan na malanghap ng mga tao, pati nga mga hayop eh. Or sobrang kapal, wala nang makita ang mga tao, masakit sa mata, masakit sa ilong, masakit sa bibig. Obviously, these are health risk, Major. And we, our police should do something about it. Yes, sir. Sabi po, sir. Oo. I think si Patrolman Jordan naman can go doon sa location mamaya. Pwede po ba, Major, ha?
let's monitor yung lugar na yan kasi last time meron na pala silang commitment na ititigil yan pero paulit-ulit pa rin. Sige po, sir. I-monitor po namin, sir, din patiplayan ko din ng tao, sir. Pagtulungan lang po namin ng LGU rin dito, sir. Yes, with the LGU. At Major, matanong ko lang ha, talamak ba talaga yung pagpapausok dyan sa lugar ninyo? Actually, sir, yun naman, ang ano kasi niyan, sir, yung may background kasi yan yung sinasabi niyong ilang paus. Parang dati na yan nagawain ng mga tao dyan, sir, sa paggawa ng pottery. If my mind will serve me, hindi pa ako nasa dito, is gano'n na talaga yung trabaho ng mga tao po dyan, sir, sa mga native natin dyan. So, yung mga mamamayan ng Sibalom Antique are in the pottery industry? Yes po, sir. Oo. So, pag nasa industry sila niyan, then malamang sa malamang, marami talaga ang nagluluto, no, nitong mga potteries na ito. Pero sir, yes, sa po, pagkakalam po ninyo, no, Major Jeremy Magbanwa at kay Sir Warren, no, yan po ba yes, yung pagpapausok doon sa residential neighborhood? Ganyan ba talaga ang nangyayari dyan? Sabi ninyo kanina, meron na kayong mga ordinansa or mga regulations patungkol dito. Pero composite, i-refer namin sa composite team, especially yung may authority dyan ng LGU and the barangay, sir. We will help naman sa pag-implement kung ano yung maging decision ng committee dyan, sir. Right. Well, ang ating PNP lang naman is there to implement, no? Actually, mabuti at yes, nasa linya po natin ngayon si Sir Roque Cordero, ang Acting Municipal Administrator ng Sibalom Antique. Magandang hapon po, Sir Roque. Attorney, good afternoon po. Yes po. Sir, matanong ko lang muna, no, on the LGU level, meron po ba tayong mga ordinance or even just mga resolutions or regulations patungkol dito sa pagluluto, no, ng mga pots resulting to, alam mo na, yung sobrang mausok, health risk, security risk, those things, Sir Roque, meron po ba tayo nun? Yes po, meron tayong ordinansa po niyan, sir, with regards, attorney, with regards sa mga pollution po. So, based on that, sa claimant po, with regards to that, na merong mga merong usok doon or may may kapitbahay sila doon, so pwede silang lumapit po dito sa LGU. Ayun naman pala, no? So, it's a good thing, Sir Roque, na ang ating LGU has done its part, no? We already have the ordinances on this matter. I think ang nagkakaproblema lang is yung enforcement. Okay? Sir Roque, meron po ba kayong parang dedicated office dyan sa municipal hall o kaya hotline na pwedeng lapitan ng mga tao? Yes po, sir. Actually, attorney, meron po kaming hotline sa Menro po. Sila po niyan ang nagte-take charge po just in case na may nagsusunog ng mga plastics or merong mga usok na that can cause pollution, so they can call anytime, sir. The problem is, hindi po sumasagot ang Menro, hindi po sumasagot ang gayon din po ang barangay. Wala pong tao. Kaya sa inyo na po kami dumiretso, Sir Roque, kasi even yung barangay, sir, Wednesday pa lang ngayon, sir, pero walang katao-tao ni Tanod. At yung Menro po, sir, wala po talagang sumasagot sa amin. Ngayon po, inatasan lang po namin ang PNP na gumawi po sa barangay. Wala nga po talaga, dun po napatunayan na wala talagang tao, wala po sumasagot sa mga tawag, Sir Roque. Kaya kami po, Sir Roque, lumapit na po sa inyo. Magkaroon po ng investigasyon po dito. Papuntahan po ninyo yung sa City Health po ninyo. Yes po. Okay, sige po. Papuntahin nyo na po ngayon yung barangay po. Patawag nyo na din po kung bakit Wednesday pa lang po, tanghaling tapat, hapon na, wala pong katao-tao ni isang barangay official po. Walang tao talaga, sir. And yung nirereklamo po na si Telma Obrique and Evelyn Berbegal, sana po maobliga po natin na kahit papaano sumunod po, hindi po kami against na ipatigil po yung kanilang negosyo. Yung doon lang po sa designated po na inassign po no, ng dyan po sa area. Doon lang po sila sana magluto. Sige po, ma'am. We will take that note and then pupuntahan po namin ngayon, ma'am. Yes. Ang barangay ngayon. For that matter. Yes po. Sir Roque Cordero, no, kasi napakahalaga, no? Especially sa mga ganitong cases na dapat mabilis din ang ating aksyon. So actually we appreciate, no, yung kapulisan po ng
si Balom Antique, sina Major Magbanwa at si Patrolman Sapio kanina kasi nakisuyo lang naman po kami and they were there, no? And they attested na talagang walang tao sa barangay. Kaya minarapat na rin namin, dumiretso po sa inyo and we are happy na sinagot po ninyo ang tawag. Pero balik lang dun sa tanong ko kanina, no, Sir Roque, Yes po. kung Yes po, attorney. kung anong dedicated office ang pwedeng lapitan patungkol dito and hotline. As of now, siguro hindi natin pwedeng sabihin yung Menro kasi yung Menro hindi matawagan. Okay? Pwede din po silang tumawag po sa PNP at saka sa sanitary inspector po sa ating municipal health office, sir. Yes. Meron pong at saka kung hindi nila ma-reach, they can call the MDRRMO or the number of the LGU itself, the 0641-1111, local 102 and 100. Ayos. Opo, pero Sir Roque, since nalaman nyo na rin po ito, baka pwede nyo na rin po kami Yes na po. matulungan kasi ngayon, Yes sir, po, ma'am. wala po talagang sumasagot. Ako talaga po, ma'am, ang pupunta nga Ayan, sa ngayon opo, po. salamat. Kasama po ni Opo. Vice Mayor po. Opo, salamat po. Maayos. O, yun Sige lang po. naman po, no, Sir Roque. At kami Okay, dito sige, ay attorney. nagpapasalamat. Yeah, thank you so much din po. Oo, at sir ha, hindi lang today. It should be Yes po. continuing monitoring. Yes po. Okay, Okay. sige po. Okay, maraming salamat kay Sir Roque Cordero, ang acting municipal administrator po ng Sibalom Antique. So, Sir Warren, actually naranasan namin yung parang hirap mo, no, na wala kang malapitan nung araw. Hindi alam ni Sir. Yan po yung mga ibang problema din po ng mga lumalapit kay Sir Rafi kasi hindi talaga nila alam attorney kung saan sila lalapit. So, tatay, coordinated na po ito ng Wanted sa radyo. Kausap na po natin ang acting municipal administrator na po. Umakyat na po tayo doon para sila na po ang kikilos para po. Sabi nga nila, pati ata si Vice pupunta mamaya. Opo. Oo. Gagawi po sila doon para ma-check po at yung barangay, pasensya na sir, naaawa po ako sa barangay po ninyo, wala pong katao-tao. Opo. Emergency, wala kang puntang tan. Opo, kaya po papaimbestigahan na din po natin sa LGU po, yung barangay po. Ang ano dyan, ma'am, paggabi, puro nakainom. Okay po. Sige po, kaya nga po paiimbestigahan po natin. Police Major Jeremy Ian Magbanwa. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Online po, ma'am. Ayan. Opo, Major, no, nakausap na rin namin yung acting municipal administrator. Nagpapasalamat po kami dito sa tulong na naibigay po ninyo sa amin. Pero kami rin po ay umaasa na tayo po ay makikipagtulungan sa ating LGU para malutas natin itong problema po na ito. Huwag na nating hintayin na lahat ng mga magkakapit-bahay dyan ay sabay-sabay na magkakasakit. No? Hindi na po natin kailangang hintayin mangyari yon. Sa ngayon pa lang, iwasan na natin. We prevent them. Total, meron naman tayong ordinansa. Ipapatupad lang naman. Okay? Yes po, sir. Willing po kami, sir, sa part namin, sir. Alright, and maraming salamat din po kay Patrolman Jordan Sapio ng Sibalom Antique PNP. Siya yung pumunta sa barangay. At nag-confirm. Nag-confirm na wala talagang tao sa barangay. Sir, tatawag-tawagin na lang po namin kayo and pamamasahihan po namin yung pauwi po ninyo ng Antique and imo-monitor po namin to from time to time. Sir, kami na po ang bahala. Okay, sir, hindi na po ito mauulit. Okay, sir? Okay, sige po ha, sir. Makakahinga ka na ng maluwag. Literal. Literal. Okay. Pagbalik po ninyo ng Sibalom ha. Regards po sa inyong mga kapitbahay at mga kabarangay. Salamat po.